So, simulan po natin sa panalangin, no? Panginoon, maraming salamat dahil napakabuti mo. Ikaw yung Diyos na hindi nagbabago. Ikaw yung Diyos na kahit kailan hindi kami pinabayaan, hindi kami iniwanan. Maraming salamat dahil patuloy kang kumikilo sa buhay ng bawat isa. Sa mga oras na to, Panginoon, nagkatipon-tipon kami upang sambahin ang iyong pinakamakapangyarihang pangalan. Itaas ka sa aming mga buhay, itaas ka sa lugar na to at dakilain ang iyong pangalan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Maraming salamat dahil nakakilala kami sa Diyos na katulad mo. At sa mga oras na to, Panginoon, anuman po yung nararamdaman ng bawat isa, anuman yung mga struggles namin or mga laban namin sa buhay, maraming salamat dahil ikaw yung Diyos na tumutulong sa amin. Ikaw yung Diyos na lagi kaming ipinapanalo sa kahit anumang laban ng buhay. Kaya hayaan mo, Panginoon, na itong araw na to, magpapasalamat kami sa iyo, magpupuri kami sa iyo. Hindi kami tatayo lang, hindi kami titingin lang, kundi lahat kami ay aawit at sasambahin ang iyong makapangyarihang pangalan. At dalangin ko, Panginoon, ano man po yung mga gumugulo sa puso't isipan namin, palagi mo kaming i-remind na ang lahat ng bagay ay kontrolado mo. Kaya hindi kami natatakot dahil meron kaming Diyos na kasama. Ano man pong mga alalahanin ang meron kami, ay amin nang ipinagkakatiwala sa iyo. Dahil ang sabi mo, Panginoon, ikaw yung Diyos na nagmamalasakit sa amin. Ikaw yung Diyos, Panginoon, na laging nag-aalala sa amin. Kaya maraming salamat, napakabuti mo. Lord, hayaan mo, Panginoon, na kumilos ka sa lugar na to. Inaangkin na namin ang pagkilos mo. Inaangkin namin, Panginoon, na ikaw ay mangungusap. Inaangkin namin, Panginoon, na ikaw ay may pagagalingin. Inaangkin namin, Panginoon, na ikaw ay gagawa ng himala. Inaangkin namin, Panginoon, na ikaw ay sumasagot ng mga panalangin. Maraming salamat sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at kalwalhatian. Aming makapangyarihang Diyos at tagapagligtas. Tayong lahat ay magsabi ng Amen! okay. So ngayon, praise and worship. Diba? Sino may boses, sumigaw! Sino may kamay, pumalakpak! Sino may paa, tumalon! No? So ngayon, hindi ka lang basta titingin. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka lang titingin. Hindi ka lang titingin. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka lang tatayo. Hindi ka lang tatayo. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka lang mag-o-observe. Hindi ka lang mag-o-observe. Ang gagawin mo ay magpupuri. Amen. No? Sino handa nang magpuri sa mga oras na to? Ang sabi po ng kaawitin natin, binabago mo ako araw-araw. Diba? Binabago mo ako araw-araw. Ang sabi ng Bible, ang sino mang nakipagkaisa kay Kristo ay isa ng bagong Nilala. wala na ang dati niyang, ngunit siya ay bago na. At yung bagong pagkatao na yan ay patuloy na inaayos ng Panginoon. Naniniwala ka doon? Yes! No? Patuloy tayong inaayos ng Panginoon. No? Kaya naman yung buhay natin gumaganda. Amen? Amen! So ngayon, magdideklara tayo. Sabihin mo sa katabi mo, magdideklara tayo. Dideklara tayo. Sino may bibig, sumigaw? Wow! No? Idideklara natin na Panginoon, binabago mo ako araw-araw. Yes! Amen? Amen! Sabihin nga natin, binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. One more time. Binabago mo ako araw-araw. Mas malakas. Binabago mo ako araw-araw. No? Magdideklara tayo, Lord, araw-araw kumikilos ka. Araw-araw binabago mo ko. Araw-araw nararanasan kita. Amen? Amen! Sino na ang handa? Ako!
Kaya naman kung handa na, simulan na natin. Come on, church! Huwag ka lang tumayo. Huwag ka lang tumingin. Makiisa ka sa paborit pagsamba para sa ating Panginoon. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon bukas at kailanman ang pag-ibig mo ay laging sapat. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw, Panginoon. Come on, church! Ngayon, bukas at kailanman ang pag-ibig mo ay laging sapat. Minsan pa binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo kami, Panginoon. Araw-araw kumikilos ka. Ngayon, bukas at kailanman ang pag-ibig mo ay laging sapat. Ang pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ng Diyos ay laging sariwa sa bawat umaga kay ganda. Kaya dapat lang, Panginoon, na ang buhay ko, come on, church, Sa umaga ay laging bago. Come on, binabago.
pag-ibig mo. Come on, church! Let's declare binabago! Araw-araw kumikilos ka, Panginoon! Binabago! 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 Ngayon, bukas at kailanman, pag-ibig mo. Come on, church! Sabay-sabay tayo! Binabago! Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman, pag-ibig mo. Come on, church! Ang pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ng Diyos ay laging sari sa bawat umaga. Kay ganda, kaya dapat na ang buhay namin sa umaga ay laging bago. Come on, church! Binabago! Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Come on, church! Yun, bukas at kailanman, pag-ibig mo ay laging sapat. Minsan pa binabago. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman, pag-ibig mo ay laging sapat. Woo! Lahat ng binabago ay sumigaw! Isang pinakamalakas na palakpak sa Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari! Come on, church. Diba? Alam nyo, isa sa pinakamagandang gawin ay yung magpuri sa presensya ng Panginoon. Amen? Amen! Kaya sabi ko po kanina, no, sa mga hindi na late, no, sa mga hindi na late at sa mga late ay patuloy kong sasabihin, huwag ka lang tumayo. Di ba? Huwag ka lang tumayo. Huwag ka lang tumingin. Huwag ka lang magmatsyag. Dapat makiisa ka sa pagpupuri sa ating Panginoon. Dahil every time na nagpupuri tayo, dinideklara natin kung gaano makapangyarihan yung Diyos na sinasamba natin. Amen? Amen! Kung gaano siya kayang kumilos sa buhay natin. Amen? Amen! No? Actually, ang daming tao sa mundo. Tama? Yes! Tama? So, naniniwala na maraming tao sa mundo. Di ba? Maraming tao sa mundo. Pero ang prayer natin, Lord, kahit marami ang tao sa mundo, makita mo nawa ako na isa ako sa sumasamba sa'yo. Isa ako sa nagpupuri sa'yo. Isa ako, Panginoon, na itinataas ka sa buhay ko. At habang nabubuhay ako, Panginoon, makita mo nawa na ang buhay na to ay maging daluyan ng papuri at pagsamba mo. Amen? No? Kaya sa mga oras na to, sabi po dyan sa chorus, makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. No? Kaya I pray na i-declare natin yung bawat inaawit natin. Kasi church, makapangyarihan yung labi natin. Makapangyarihan yung labi natin. Kaya sa moment na to, huwag kang tumahimik. Huwag kang tumahimik. Ideklara mo na ang Diyos ay nag-iisa. Ang Diyos ay walang katulad. Ang Diyos ay makapangyarihan.
No, ikaw ang Diyos magpakailanman, na ang paghahari niya, ang pagiging Diyos niya ay magpakailanman. Mawala man tayo dito sa mundo, still mananatili siyang Panginoon. Mananatili siyang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari. Sino dito mga first timer? Pwede bang itaas yung mga kamay? May first timer ba? Okay. So, at dahil, 'di ba? At dahil may nahihiya na magtaas ang kamay. No, sige. So, sa mga oras na to, ibuka natin yung bibig natin. Magpuri tayo sa ating Panginoon. And right now, wag mo munang pansinin yung katabi mo. Hayaan mo na ikaw lang at yung Diyos. At ang ating Panginoon ay nasa kalagitnaan natin. Amen? No, itataas natin siya. Itataas natin siya. Amen? Come on, church. Awitan natin ng buong puso ang Lord. Panginoon, sa gagawin namin pagpuri at pagsamba sa iyo, dalangin namin na mapangiti namin ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari. Na anumang kabigatang merong kami, i-declare namin na makapangyarihan ka kaysa sa laban namin dito sa mundo, makapangyarihan ka kaysa sa sakit at karamdaman, makapangyarihan ka kaysa sa emosyon namin, makapangyarihan ka kaysa sa kahit anumang takot na nararanasan namin. Come on, church, awitan natin ang Lord. Walang hanggan, Panginoon. Pagpupugay ang inaalay ng mga anghel at nilikha, isang tinig na malugod na pagsamba. Banal ang Panginoon. Banal ka, Panginoon. Banal ang Panginoon. Hallelujah, purihin ka. Dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan, kataas-taas ang Diyos. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Ulitin natin sa bawat oras. Bawat oras, walang hanggan. Pagpupugay ang inaalam ng mga anghel at ng mga nilalang mo, Panginoon. Isang tinig na malugod na pagsamba. Come on, let's declare. Banal ka, Panginoon. Banal ka, makapangyarihang Jesus. Banal ang Panginoon. Hallelujah, purihin ka. Dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihang Diyos, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos. Come on, church. Itaas natin ang ating mga kamay at purihin ang ating Panginoon. Purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos. Come on, church. Sa lugar na to, Panginoon, papupurihan ka namin. Purihin ka. Ikaw ang nag-iisang hari. Ikaw ang pinakadakila. Makapangyarihang Diyos. Kataas-taasan.
Come on, church! Sabay-sabay tayo! Hallelujah! Purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka. Lahat kami, Panginoon, ay sasambahin ang iyong dakilang pangalan. Come on, church! Ikaw ang Diyos magpakailanman. Minsan pa, hallelujah! Purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihang Diyos, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Sa'yo ang karangalan, lubos ang kabutihan. Bukas ngayon maghari ka, maghari ka. Ika'y papupurihan, sambahin ang iyong pangalan. Bukas ngayon. Come on, church! Panginoon, sa'yo ang lahat ng karangalan. Sa'yo ang lahat ng kabutihan. Maghari ka, Panginoon! Maghari ka, maghari ka. Ika'y mapupurihan, sambahin ang iyong pangalan. Come on, church! Maghari ka. Come on! Sa'yo ang karangalan. Sa'yo ang kabutihan, Panginoon. Maghari ka. Maghari ka, Panginoon. Maghari ka. Ika'y pamu. Come on, church! Itaas natin ang ating Panginoon. Bukas ngayon, maghari ka. Maghari ka. Sa'yo ang karangalan, lubos ang maghari ka, Panginoon. Maghari ka. Maghari ka. Maghari ka, Panginoon. Ika'y papurihan, sambahin ang iyong pangalan. Bukas ngayon, maghari ka. Come on, church! Sa'yo ang karangalan. Sa'yo ang kabutihan, Panginoon. Bukas ngayon, maghari ka. Maghari ka. Ika'y papupurihan, sambahin ang iyong pangalan. Bukas ngayon, maghari ka. Hallelujah! Purihin, dakilang hari. Dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan, kataas-taas. Ikaw ang Diyos, Panginoon. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos, Panginoon. Come on, church! Hallelujah! Purihin ka, dakilang Diyos. Luwalhatiin ka, Panginoon. Ikaw ang makapangyarihan. Ikaw ang kataas-taasang Diyos. Kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Ikaw ang Diyos, Panginoon. Come on, church. Let's declare. Ikaw ang Diyos. Come on, church. Let's declare. Ikaw ang Diyos, Panginoon. Ikaw ang Diyos One last time. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Yes, Lord. Tunay na ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman.
Ang kalwalhatian mo ay magpasawalang hanggan. Ang kapangyarihan mo ay patuloy na mararanasan ng bawat henerasyon na magdadaan. Maraming salamat dahil napakabuti mo. Kaya naman, Panginoon, tanggapin mo ang lahat ng papuri, pagsamba, kalwalhatian, kapangyarihan, aming makapangyarihang Diyos at tagapagligtas. Tayo pong lahat ay magsabi ng Amen! hello. Ayan, praise. Ayan, sino po dito ang na-bless? Ang hina. Ulit, sino dito ang na-bless? Amen. Pwede po ba nating palakpakan ang dakila, kataas-taasang, makapangyarihang Diyos na buhay? Palakpak yung pinaka-the best na palakpak para sa Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. No, actually, nakakatuwa po talagang magpuri sa ating Panginoon. Sino dito yung nare-recharge? No, yung soul niya kapag nagpupuri siya sa Panginoon. Amen? So, ang ganda po ng declaration na yon, makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. No, so sino dito, inaangkin niya, Panginoon, ikaw lang yung nag-iisang Diyos ko magpakailanman. Amen! Sige po. Ayan, so ngayon, no, sino dito ang na-bless? Uulitin ko. So ngayon, no, i-bless naman natin ang ating Panginoon. So ayun po, mayroon po akong i-share sa inyo. Ayan, so nakalagay po siya sa Matthew chapter 6, verse 33. So, paki-open po natin yung Bible natin. So, isa to sa mga una kong natutunan at life verse ko. So, sabi dito, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Sa ibang version, and all these things shall be added unto you. So sabi po dito, seek first the kingdom of God. Ngunit higit sa lahat, pagsikapin mo na pagharian ka, no, ng Diyos. So dito makikita natin, seek first, yung salitang seek first. So sino dito na masasabi niya na, Lord, ikaw yung inuuna ko sa bawat aspeto ng buhay ko. So dito tatalakayin natin yung aspeto ng finances natin. No, so sino dito yung ganyan na inuuna niya talaga pagdating sa finances niya, Lord, ikaw yung una dito? Sino dito yung ganyan? Meron po ba? No? Sino dito yung nasurrender na kay Lord yung finances niya? So alam niyo po ba, na ang ganda ng verse kasi sabi dito, kung ipaparaphrase natin, kapag inuna mo ang Lord, ang lahat ng pangangailangan mo is ibibigay niya. So sino dito is talagang sasabihin niya, Lord, ikaw yung inuuna ko sa aspeto na to. No, na-surrender ko na to sa'yo, na-give up ko na. So dito po, no, makikita rin natin, no, yung nakalagay sa Malakay, chapter 3, verse 10. Kaya pala sinabi doon, no, bring your whole tithe. No, dalhin ninyo ang inyong mga ikapusaan sa storehouse ng Lord. No, yung sinabi po ba sa Malakay, sumisimbolize po ba yun ng pag-una natin sa Panginoon? Sabi kasi doon, bring your whole tithe, dalhin mo. So meaning, no, kung ipaparaphrase natin, o anak, sa finances na aspect ng buhay mo, ibigay mo yung 10% mo, ibalik mo yung 10% mo. Kasi in the first place, hindi yan sa'yo. No, dapat, kapag meron kang income, may income na dumadating sa'yo, yung 10% napupunta yan sa Panginoon. No, hindi napupunta sa wants mo, sa pambayad ng utang. Kasi minsan tayo, ay Lord, naiintindihan mo naman ako eh. O hiramin ko muna to Lord. Lord, naiintindihan mo naman ako. Pero alam niyo po ba, isa sa mga natutunan ko, na kapag sinasabi mong nagtatites ka, kapag merong dumarating na income sa'yo, dapat binubukod mo na agad. Binubukod siya. No, hindi yung sinasama mo siya sa computation. Kaya ako, pag alam mo yun, hindi na dapat kasama sa computation eh. Dapat pag alam mo, ay Lord, sa'yo to. Babalik ko to sa'yo. And sabi po dito, no, na sabi doon, bring your whole tithe sa storehouse ng Lord.
So meaning, no, dapat pag nagbabalik tayo ng tithes natin, masaya tayo. And dapat whole yun, buo yun, buong buo. Hindi kalahati. Hindi one half, hindi one fourth, kundi whole. No, buong buo. Kasi minsan tayo, ay Lord, kalahati muna. Tapos next month na yung kalahati. No, wag po nating, alam mo yun, wag po nating tiyaniin ang Lord. No, wag tayong maging kuripot. Dapat pagdating sa Panginoon, all out tayo. No, dapat pagdating kay Lord, binibigay natin yung pinaka the best of the best. Kasi yung Diyos na alam mo yan, yung Diyos na pinaglilingkuran mo o yung Diyos na kinikilala mo, hindi ka kinakyani kapag nagbe-bless. Diba? All out yung pagbigay ng Lord sa atin. So alam niyo po ba, meron akong napanood, financial advisor siya. Tapos sabi niya doon, alam mo ba kung paano ang sikreto, kung paano maging masagana ang buhay mo? Kung paano ka makakapag-save? Alam niyo po ba ang una niyang sinabi doon? Una, sabi niya, mag-tithes ka. Bago niya sinabi yung mag-save. Sabi niya, ibigay mo muna yung 10% mo sa Panginoon. Ang galing, no? Kasi nag-a-advise siya, pero hindi niya nakakalimutan kung ano yung pinaka-importante sa lahat is yung ibalik yung tithes sa Panginoon. So, sa mga oras po na to, ayan, I pray na yung bawat isa sa atin, every now and then, nare-remind tayo na Lord, etong tithes ko is ibabalik ko dahil pinagkakatiwalaan kita. No, ine-entrust ko sa iyo lahat. And naniniwala ako kaya tayo binibless ng Lord, no, para maging pagpapala tayo sa iba. Amen? Kaya dapat yung blessing na nag-o-overflow sa atin, no, nakakapag-bless din tayo ng ibang tao. No? So sige po, sa mga oras na to, ayan, bigay natin yung tithes natin sa Lord. Pwede po bang tumayo tayong lahat? Ayan. Tayo po tayong lahat. Then ipag-pray natin sa Panginoon. Ayan, Lord, higit sa lahat, nakalagay po sa Bible, Panginoon, sa Matthew 6:33, na ikaw yung unahin namin, Panginoon, dahil ang lahat ng mga pangangailangan namin is ikaw yung magbibigay nito, Panginoon. And today, Lord, pinipili namin na unahin ka. Pinipili namin, Panginoon, na ipagkatiwala sa iyo ang bawat aspeto ng buhay namin. Especially, Lord, yung pinakamahirap i-give up, yung pinakamahirap i-surrender, which is yung mga pera namin, Panginoon. Yung finances namin, Lord. And Lord, naniniwala ako, Panginoon, na ikaw yung Diyos na patuloy na magbibless sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, dalangin ko, Panginoon, na itong mga ibabalik namin na tithes and offering sa iyo ay makatulong o matugunan, Panginoon, yung pangangailangan ng church mo. Dalangin ko, Panginoon, na ikaw yung Diyos na patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Turuan mo ang mga puso namin na pagkatiwalaan ka. Turuan mo ang mga puso namin, Panginoon. Maraming salamat. Dalangin ko, Lord, na yung mga tao na makakapagbalik, Panginoon, ng tithes mo is patuloy mong i-bless. Patuloy mong bigyan ng masaganang buhay at ikaw ang Diyos na mag-provide ng mga pangangailangan. And I pray also, Panginoon, sa mga tao na hindi rin makakapagbigay today, Panginoon. Naniniwala ako, Panginoon, na pagpapalain mo rin sila nang sa ganon ay sa mga susunod na araw is makapagbalik po sila sa iyo. Maraming salamat, Lord, sa iyo lahat ng papuri, sa iyo lahat ng pagsamba. Ito po ang aking panalangin in Jesus' name. Amen! Pinabago daw tayo. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig ko ay laging sapat. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw.
Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Una po sa lahat, mga minamahal, ay isa pong mapagpalang umaga ang sumabawat isa sa atin. Salamat po sa Panginoon. Every now and then, ikaw at ako ay patuloy na nagkikita. Sunday in, Sunday out ay nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos. Sunday in, Sunday out ay sinasamba natin siya. Sunday in, Sunday out ay naibabahagi natin ang maraming bagay sa bawat isa po sa atin. So, mga kapatid, sa oras na ito ay ang gagawin natin ay ikaw at ako makikinig ng salita ng Diyos. Sapagkat ang oras na ito, kapatid, walang iba kundi pakikinig po ng kanyang salita. So, maaari po bang bigkasin natin yung pong lagi nating binibigkas? Tuwing linggo, binibigkas natin ang mga katagang matatagpuan po natin sa ating screen ng ating mga monitor. Bakit lagi nating binibigkas, sinasambit ito? Dahil naniniwala tayo na whatever we confess, we possess. Yan po. At naniniwala tayo na ang bibig mo, ang labi natin ay may kapangyarihan. Yan naman po ang sinasabi ng Panginoon eh. From the fruit of thy mouth, you shall eat the goodness of it. Yan po, mula sa bunga ng iyong labi, kakain ka na mabuti rito. So, without further ado, pwede po ba natin bigkasin yung pong nasa monitor po natin? 1, 2, go. This is the Word of God. I love the Word of God. And I live by the Word of God. Because you and I, like Jesus, have the heart for the lost. Amen. Mga minamahal, lahat tayo ay maraming tinatanong sa buhay. Maraming pangangailangan, maraming pagbabago, maraming mga bagay na nangyayari sa atin na hindi po natin inaasahan. So, ang ibig nating mangyari rito, mga kapatid, ay maunawa-unawa natin yung po mga bagay na nangyayari at nagaganap sa bawat isa sa atin. Kaya ang tatalakayin po natin, mga kapatid, ay walang iba kundi if only versus only if. Eh, Pastor, binaligtad mo lang naman yan eh. Pero there's a big difference between the two words. Yan po. If only and only if. Ipapaliwanag ko po maya-maya ng konti. Pero bago po tayo magpatuloy ay manalangin tayo saglit. Panginoon, marami po salamat sapagkat meron kaming Diyos na kailanman hindi po nagbago at hindi po nagpapabaya sa bawat isa sa amin. Marami po salamat, Panginoon, sapagkat ang iyong ituturo sa amin sa oras na ito ay yung mga bagay na kailangan namin, bagay na mahalaga sa buhay namin, bagay na napapanahon na kailangan ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na kailanman hindi po nagpapabaya. Pinupuri kita, Panginoon, niluluwalhati ko ang iyong banal at dakilang pangalan. Purihin ka, O Diyos, purihin ka. Ito pong aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Alam niyo, mga kapatid, nung nananalangin ako, nakakita ako ng nest, pugad, ang daming itlog, pugad na maraming itlog. So, anong ibig sabihin? It's either ibon or manok or whatever species na nangingitlog. Grabe po, productive. So, anong ibig sabihin kaya nun? Pugad na maraming itlog. Ayun po, so mga kapatid, simple lang yon. Blessing po yun ng Panginoon. Ang ibig sabihin, kapatid, kung ikaw sumama sa panalangin, blessing upon blessing, ibubuhos ng Diyos sa iyo magmula sa oras na ito. Amen? Praise the Lord. Only if versus unahin natin yung if only versus only if.
If only, sa Tagalog po yan ay kung. Anong ibig sabihin ng if only? This word expresses a wish or a desire. Sinasabi po nito yung gusto mo lang. Yan po. Expresses a wish or a desire, and usually, these are the things of the past. Ito po yung mga nagdaang bagay na kung saan ay dinesire natin. And what is only if? Only if I, di sin sana I. Yan po. Kung nagdaan na, kung naging mabuting anak lamang ako, di sin sana I. Yan po yun. So, what is only if? Only if means only on condition that. Ito po yung kondisyon na. Yan po. The only situation in which something can happen. Tulad na sinabi ko sa if only. Ito po yung sitwasyon na kung saan ay may pangyayari, maaring mangyari yung isang bagay tulad ng sinabi ko sa if only. Yan po. So, magbibigay po tayo ng halimbawa ng only if and if only. Ito po, many if only list. Napakarami po nating kung naging, yan po. So, una, if only I am rich. Kung ako sana ay naging mayaman, kung ako sana ay mayaman, I can buy anything I want. Pwede kong bilhin ang mga bagay na gusto ko. Paano mangyayari yung na pwede mong bilhin yung mga bagay na gusto mo? Only if, yan po, I save money and think of my future when I was still young. Yan po, I am rich. So, kung mayaman lamang sana ako, paano mangyayari na magiging mayaman ka? Kung nag-ipon sana ako ng pera. Only if I save money. At inisip ko yung aking kinabukasan nung ako ay bata pa. Yan po, mga kapatid. So, ano pa yung ibang if only list? If only I finish my studies. Kung ako'y nakapagtapos lamang sana ng aking pag-aaral, naging maganda sana ang buhay ko. So, if only I finish my studies, naging maganda sana ang buhay ko. Paano magiging maganda ang buhay ko? Only if I studied seriously then when I was still young, nakapagtapos sana ako ng pag-aaral. So, if only I finish my studies, paano ako makapagtapos ng pag-aaral? Kung nakapagtapos sana ako ng pag-aaral, paano ako makapagtatapos ng pag-aaral? Only if, kung sineryoso ko ang pag-aaral ko noong ako'y bata pa. Yan po, mga kapatid, di sinsanay nakapagtapos ako ng pag-aaral. If only my parents are still alive. Kung ang aking mga magulang ay buhay pa, yan po, hindi sana ako napariwara. Bakit? Dahil ang mga magulang ko ang siyang magpapaalala sa akin, ang siyang magtuturo sa akin, ang siyang mag-iingat sa akin. If only my parents are still alive, hindi sana ako napariwara. Only if, yan po, they are still alive, may gumagabay sa akin upang hindi ako mapariwara. Yan po. If only I am not sick. Kung ako sana ay walang sakit, nakapag-aral sana ako ng pagduduktor. Yan po. Nakapagpatuloy sana ako ng pag-aaral. If only I am not sick. So, only if I am not sick, I am now a doctor, or I have finished my studies then. Yun po, mga kapatid. So, there are so many lists of if only.
Yan po yung sinasabi natin. Ano pa? If only I am faithful to my word, kung ako sana ay tapat sa aking sinasalita o sa aking mga salita, hindi sana nawala ang mga taong nagtitiwala sa akin. If only I am faithful to my word, hindi sana nawala ang mga taong nagtitiwala sa akin. Paano hindi mawawala yung mga taong nagtitiwala sa akin? Only if I am faithful to my word. Naging maganda sana ang buhay ko dahil ang mga tao ay patuloy na nagtitiwala sa akin. Yan po mga kapatid. So, again, nawa ay itong ating pinag-aaralan, ito pong if only and only if, medyo iwas-iwasan natin. Sana, kung ako'y nakapagtapos. Because kung ako sana'y nakapagtapos, we always look back in the past, in your past, wherein hindi na po natin maibabalik pa ang ating mga oras. Yung mga oras na nasayang sa atin, yung mga oras na nagdaan, hindi na po yan babalik. Pero ang kagandahan, kaibigan, kapatid, minamahal, meron kang Diyos. Meron tayong Diyos na kung saan kahit hindi natin natanggap yung mga bagay na ninanasa ng puso natin, meron tayong Diyos sapagkat hindi pa po huli ang lahat upang mapagtagumpayan pa natin ang maraming bagay. Amen? Ayun po, so mga minamahal, isipin mo po ito bilang anak ng Diyos, bilang pinagkakatiwalaan ng Diyos, bilang alagad ng Diyos, bilang alipin ng Panginoon, dapat mga kapatid ay wala nang there should be no ifs and no buts. Wala na po yan. Kung sana, sana ay, tapos na yan. Bakit? Dahil may pangako ang Diyos sa iyo. Amen? May pangako ang Diyos sa bawat isa sa atin. Matuto lamang tayong sumunod at makikita po ninyo yung mga pangakong pagbabago ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. So, dito mga kapatid, atin pong tatalakayin, walang iba kundi ang istorya sa Biblia na kung saan ay nagpapakita ng nangyari yung mga bagay na pangit. Pero ang Diyos, dahil may Diyos na ginagamit ang Diyos na tao, nangyayari yung pagbabagong ninanasa natin. Nangyayari yung mga bagay na sana ay. Now, hindi naman po sinabing ganoon ng Biblia. Pero ang tatalakayin po natin mga kapatid ay walang iba, kundi ang kwento tungkol kay David at kay Mephibosheth. Sino may kakilala kay Mephibosheth? Wala. Si Mephibosheth po, yung nagtitinda ng suka dyan sa kanto. Okay. Si Mephibosheth, mga kapatid, ay apo ni Saul na anak ni Jonathan. Si Mephibosheth po, anak ni Jonathan. Sino si Jonathan? Si Jonathan po ay anak ni Saul. Si Jonathan ay kaibigang matalik ni Haring David, ni David. Okay? At si Jonathan ay namatay na mas maaga kaysa kay Saul. Yan po. So dito mga kapatid sa ating pong pag-aaralan ay namatay na. Dito po sa 2 Samuel chapter 4 verse 4 at 2 Samuel chapter 9 verses 6 to 13, namatay na po yung si Jonathan at si Samuel. Okay. Verse 4, Saul's son si Jonathan. Ang anak daw po ni Saul na si Jonathan ay may isang anak na lalaki na nagngangalang Mephibosheth, who was crippled as a child, na lumpo noong bata pa. He was 5 years old when the report came from Jezreel
ang batang ito na si Mephibosheth nung siya'y 5 taon pa lamang, ay merong balita na dumating mula sa Jezreel that Saul and Jonathan had been killed in the battle. Na si Saul daw po at ang anak niyang si Jonathan ay napatay sa digmaan. Yan po. So, nakarating na balita sa kaharian. Sumunod po, mahaba po itong isang talatang ito. When the child's nurse, may nurse siyang sarili, meron siyang tagapag-alaga, meron siyang yaya. When the child's nurse, yaya po ito yung nurse, heard the news, nung marinig noong yaya ni Mephibosheth, sapagkat siya'y 5 taon pa lamang, siya po'y apo ng hari, apo ng hari. Pinulot niya, dinampot niya ang bata at sila'y tumatakbong tumatakas. Yan po. But as she hurried away, habang itong yaya na to ay nagmamadali, nalaglag niya si Mephibosheth. And he became crippled. At noong nalaglag niya si Mephibosheth, naging lumpo. Maaring paglaglag ay una pa or kung saan nalaglag, mataas na lugar. Yan po. And tuloy natin sa chapter 9, verses 6 to 13. His name was Mephibosheth. He was Jonathan's son and Saul's grandson. Ang pangalan niya ay Mephibosheth. Siya po ay anak ni Jonathan at apo ni Saul. Yan po ang sabi. So, when he came to David, yan po, si David na ang nangangasiwa, si David na ang naging hari. Noong siya po'y dumating sa harapan ni David, siya po'y yumukod ng mababa. He bowed Biblia. So, he bowed low to the ground in deep respect. Nagpatira pa siya bilang paggalang sa haring si David. At sinabi ni David, "Greetings, Mephibosheth." Kamusta ka, Mephibosheth? At sumagot si Mephibosheth, "Ako po ay inyong alipin." Take note of his answer, of Mephibosheth's answer. Though he came from the royal family, but his father and his grandfather already died that time. And therefore, tapos lumpo pa siya, hindi na siya, he do not belong anymore. He don't belong anymore to the royal family. Pero kaya ang sabi niya, narito po ang inyong alipin. I am your servant. Yan po ang sabi niya. Verse 7, ano sabi ni David? Huwag kang matakot, Mephibosheth. Sabi ni David, I intend to show kindness to you because of my promise to your father Jonathan. Pagpapakitaan kita ng kabutihan, Mephibosheth, dahil sa pangako ko sa iyong amang si Jonathan. Bakit? May utang na loob ba si David kay Jonathan? Meron po. Sapagkat si David po ay hinahunting ng tatay ni Jonathan na si Saul, si Haring Saul. Dahil inggitero si Haring Saul at nagalit siya, gusto niyang patayin. Hinahunting niya si David. At habang hinahunting niya si David, dahil si Jonathan at si David ay magkaibigan, sinasabihan ni Jonathan si David, "O pare, magtago ka, papatayin ka ng tatay ko kapag nakita ka niya. O pare, lumabas ka muna, pumunta ka sa ibang probinsya, papatayin ka ng tatay ko kapag nakita ka niya. O pare, malamig na ulo tatay ko, pwede ka nang pumunta rito." Yun po. At meron pa pong pagkakataon, magtago ka muna dyan sa damuhan, doon sa bukid, at tutudla ko ng pana. Kapag nakita mo ang pana, lumampas sa iyo, ibig sabihin ay safe. Pero kung ang pana ay nandiyan lamang sa tabi mo, ibig sabihin, danger, at sisigaw ako. Yun po. So, nagkaroon ng utang na loob ang magkaibigan na ito, at ang sabi po ng Biblia ay nagmamahalan sila sa isa't isa. Kaya naman po, dito po sa ating talatang binabasa ay, huwag kang matakot, Mephibosheth. Nais kong pakitaan ka ng kabutihan dahil sa pangako ko sa iyong ama na si Jonathan. I will give you all the property that once belonged to your grandfather Saul. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng pag-aari ng iyong lolo na si Saul.
Biro nyo, mga kapatid, yung mga lupain ng lolo mo, ibabalik ko sa iyo na si Saul. And you will eat here with me at the king's table. At ikaw ay kakain kasama ko sa aking hapag kainan. Sa aking lamesang, sa aking dining table. Yan po. Biro mo yun, hari, lumpo ka. Ang favor na ito ng hari sa kanya. So, verse 8, dahil po sa narinig ni Mephibosheth kay David, again, yumukod siya bilang paggalang. Yan po. At kanyang sinabi, who is your servant? Sino akong iyong alipin that should show such kindness? Na dapat mong pagpakitaan ng ganyang kabutihan. Sino akong alipin mo? Ako'y isang patay na aso lamang. Wow. Biro mo yun? Ang tingin ni Mephibosheth sa sarili niya, Panginoon. Ang tawag po nila sa hari nung araw, Panginoon eh. Small letter P, not big P. Panginoon, Master, King, who am I? I'm just only your servant. I am just a dead dog. Yan po. Ikinumpara niya ang kanyang sarili sa isang patay na aso. So, sa verse 9, the king summoned Saul's servant Ziba. Ngayon, pinatawag ni David ang alipin or ang katulong ni Saul ng lolo niya ng pangalan ay Ziba. Noong naroon na at kanya sinabi, I have given your master's grandson. Ibinigay ko sa apo ng amo mo. Yan po. Everything that belongs to Saul and his family. Ang lahat ng pag-aari ni Saul at sa kanyang pamilya, ibinalik ko kay Mephibosheth. Yan po. So, verse 10, ano sabi niya kay Ziba? Ziba, ikaw at ang lahi mo, ikaw at ang mga anak mo, ikaw at ang pamilya mo, at ang mga alipin mo. Biro mo, kaalipin, meron sariling alipin. Ayan po. Servant siya, meron mga sariling servants pa rin. Why? Because Ziba is the servant of the king. Kaya naman po, hindi ibang klase. Kaya yung katulong na yon, may katulong pa rin. You and your sons and servants are to farm the land for him, to produce food for your master's household. Ikaw, ang iyong pamilya, at ang iyong mga alipin ay magtatanim upang magkaroon kayo ng pagkain. Pagkain sa iyong amo na si Mephibosheth. Yan po. So, but Mephibosheth, your master's grandson, ngunit si Mephibosheth, ang apo ng iyong dating haring si Saul, ano sabi? Will eat here at my table. Hindi siya sasalo sa inyo, hindi siya kakain dyan sa bahay niya, hindi siya kakain. Ang aanihin ninyong pagkain ay para sa inyo lamang, sapagkat si Mephibosheth ay kakain kasama ko dito sa aking kaharian, dito sa hapag ng hari. Yan po yun. At sumagot po si Ziba sa verse 11. Yes, my Lord. Opo, Panginoon. Yan ang sabi. Yes, my Lord the King. Opo, Panginoon kong hari. I am your servant. Ako ay iyong alipin. And I will do all that you have commanded. Gagawin ko po lahat ng inyong mga iniuutos sa akin. And from that time on, at magmula sa oras na yon, Mephibosheth ate regularly at David's table. Magmula sa oras na yon na sinabi iniutos ni Haring David, si Mephibosheth po ay kumain kasama ng hari sa hapagkainan ng hari bilang isang parang tunay na anak ni Haring David. Yan po. So, verse 12, Mephibosheth, tingnan niyo po ito, had a young son named Micah. Meron siyang batang anak na lalaki na ang pangalan ay Micah. From then on, all members of Ziba's household were Mephibosheth's servant. At magmula po noon, ang lahat daw po ng mga miyembro ng pamilya ni Ziba ay naging katulong o naging alipin ni Mephibosheth at ng kanyang mga anak.
Yan po yun. And verse 13, and Mephibosheth, who was crippled in both feet. Tignan niyo po ito. At si Mephibosheth, nalumpo ang kaliwat kanang paa niya, live in Jerusalem, and ate regularly at the king's table. Siya po ay tumira sa Jerusalem at kumain kasama ng hari araw-araw. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita na pawang espiritu at pawang buhay. Success story of David and Mephibosheth. Tingnan niyo po ito. Maaaring si Mephibosheth ay nag-iisip din kung ang lolo ko sanang si Saul ay naging tapat. If only, tingnan niyo po ito, if only my grandfather became faithful, di sin sanay hindi nagalit ang Diyos sa kanya. Di sin sanay ang kaharian, ang paghahari ay tuloy-tuloy sa aming pamilya. Pero alam niyo mga kapatid, tadhana na po ng Panginoon na mamatay si Jonathan na anak ni Saul. Bakit? Dahil kung hindi po namatay si Jonathan, maaring yung magkaibigan naging magkaaway. Dahil sigurado si Jonathan ang papalit kay Saul. Pero namatay silang pareho. Kaya po rito, bakit namatay? Una sa lahat, ang lolo niya si Saul, hindi tapat. Hindi naging tapat si Saul kay Propeta Samuel na advisor niya. Hindi naging tapat si Saul sa Diyos sa pamamagitan ni Samuel na nag-advise sa kanya. Sabi ng Diyos sa iyo, huwag mong gagawin ito. Huwag kang mag-aalay. Hintayin mo ako. Pero hindi nakapaghintay si Saul. Nag-offer siya ng mga hayop na wala si Samuel. Kaya po nagalit. Yan po yung isa sa dahilan kung bakit nagalit ang Diyos. Kaya po dito, if only my grandfather became faithful. Yan po yun. So, ano pa? If only my father had lived long. Kung ang aking tatay sana si Jonathan ay nabuhay na matagal, hindi ako magkakaganito. Kung hindi ako maghihirap ng ganito at hindi ako magiging lumpo. Nalumpo lang ako dahil sa takot ng yaya ko, ng nani ko, ng nurse ko noong ako'y 5 taon pa lamang. Yan po. So, if only my father had lived long. Yan po yun. So, mga kapatid, kung nabuhay lamang na mahaba ang tatay ko, this is sanay. Pero, tingnan niyo po, ano pa? If only I could walk. Kung ako sanay nakakalakad, this is sanay hindi ako nagiging pabigat sa aking mga anak, sa aking mga kamag-anak, at hindi ako nagiging pabigat sa aming komunidad. Pero, ako'y lumpo, wala akong magawa. Kaya ako'y nagiging pabigat, hindi ako makapunta sa mas malayong dako, hindi ako makarating sa mga lugar na nais kong puntahan sapagkat ako'y lumpo. Yan po yun, if only I could walk. And if only someone could give me a break. Kung meron lamang taong magbibigay ng break sa akin, magbibigay ng opportunity sa akin upang ang buhay kong ito ay mabago. Pero tignan niyo po mga kapatid, sa lahat ng ito, yung if only ni Mephibosheth, lahat ng ito ay tinugon ng Diyos, lahat ng ito ay narinig ng Diyos, lahat ng ito ay ginawan ng Diyos ng kabutihan para sa kanya. Kahit na ang tatay niya ay matagal ng patay, still, merong taong ginamit ng Diyos dahil sa pagiging magkaibigan nilang matalik ng tatay niya between Jonathan and David. At yung pong pagiging magkaibigan na yon at yung pong utang na loob ni David kay Jonathan na tatay ni Mephibosheth, ang siyang nakapag-isip sa kanya, tawagin, meron bang anak si Jonathan na aking kaibigan? Meron po. Ang pangalan po ay Mephibosheth. Siya po isang lumpo. Dalhin sa aking palasyo. Yun po mga kapatid, kung babasahin niyo po ang Biblia, diyan po sa 2 Samuel. So, if only I could walk, though you cannot walk and still you live with freedom. And still, marami ka ng katulong ngayon, hindi dati na kung saan ay wala ka ng ibang katulong kundi sarili mo na lamang at awa na lang ng iyong anak. Yun po.
If only someone could give me a break. Ito na yung break na hinihintay mo. So mga kapatid, grabe. Tingnan niyo po. Ano itong tinanggap ni Mephibosheth nung araw na yan? What did Mephibosheth receive that very day? Yan po. So, anong tinanggap ni Mephibosheth? Una, ang tinanggap ni Mephibosheth for his father's sake. Ano yung sake? Sa Tagalog? Alang-alang sa ama niya na si Jonathan. He received kindness from the king. Kita niyo mga kapatid? And anong tawag diyan? That is favor. Hindi nararapat sa iyo, pero dahil may hinipo ang Diyos sa katauhan ni David, at itong David na ito, itong hari na ito, may utang na loob sa tatay mo, naisip ni David, dahil may pangako siya, kapag naging hari ako, kaibigan, kapag naging hari ako, kapatid. Kapatid ang turingan na nila. Hindi ko pababayaan ng pamilya mo. Kaya narito po mga kapatid, for his father's sake, alang-alang sa kanyang ama, tumanggap siya ng kabutihan. Kay David, hindi po mula sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos ang gumawa ng destiny niya, ang Diyos ang gumawa ng buhay niya. Kaya ngayon, siya po ay tumatanggap ng kabutihan mula kay Haring David na hinipo ng Diyos para gawan siya ng mabuti. Yan po. Number 2, all the land of his grandfather was restored to him. Ang lahat ng ari-arian ng kanyang haring lolo na si Saul ay nirestore sa kanya, ibinalik sa kanya, ibinigay na muli sa kanya. Grabe, no po. Anong tawag dyan? Wala na, ubos na, mahirap ka na, pulubi ka na, yumaman ka pa uli. Ang sukatan po noon, mga kapatid, ng mga properties, kung ano yung abot tanaw mo, yan yung pag-aari mo. Ayan po, so lalo pa hari. Hindi lamang abot tanaw, abot pa ng isipan. Ayan, so mga kapatid, anong tawag doon? Double inheritance. Grabe, no po? Double portion of inheritance. Mahirap ka na, pobre ka na, pulubi ka na, pero pinayaman ka pa uli ng Diyos. Dahil sa kabutihan niyo po ito, ako po naniniwala na itong si Mephibosheth ay nananalangin. Actually po mga Israelites ito mga Israelita ito Mga Hudyo ito So, anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin mga kapatid, nananalangin ito, kilala nila ang Diyos. Kung paano si David po mga kapatid, kilala niya ang Diyos noong siya'y bata pa, habang siya'y nag-aalaga ng mga tupa, ng kambing, ng baka. Tagapag-alaga po si David ng hayop nananalangin siya palagi, umaawit siya sa Panginoon. At kung yun tupa at ang naging training ground niya sa battle, kapag ang alaga niyang hayop ay sinasakmal ng leon o ng lobo, ng bear, ay inaagaw niya, nasa bunganga na ng leon, inaagaw niya pa yung alaga niyang hayop at binabali yung panga ng leon o ng tigre o ng lobo. Yun po, nakipagbuno siya sa malalaking hayop. Yun po yung naging training niya sa battle. Yan po yun. So mga kapatid, kaya noong nakipaglaban siya kay Goliath, kayang-kaya niyang talunin. And besides, ibang klase tirador nung araw, yung pong pinaiikot tsaka i-release. Hindi po yung ganyan. Hindi, walang goma noon, tali lubid lamang. So dito po mga kapatid, ang lahat ng ari-arian ng kanyang lolo na si Saul ay ibinalik sa kanya. Yan po yun. So, number 3, he had servants who worked and earned a living for him. So, meron siya mga alipin na nagtatrabaho para sa kanya. Meron siya mga alipin na kumikita. Ang kita ng alipin niya ay para sa kanya. Earn a living for him. Anong tawag doon? Biro niyo yan mga kapatid, hindi ka nagtatrabaho, pero kumikita ka. Parang yung pera mo, kahit wala kang pera, parang yung kayamanan mong nasa isip mo, parang naka-time deposit dahil wala kang ginagawa, kumikita ka. Anong tawag doon? Biro mo, continuous wealth. Biro mo, para kang may waterfalls of wealth na walang katapusan.
Lahat po ng nagtatanim, nag-aalaga ng hayop, yung mga alipin niya. Ayun po, so grabe. Grabe yung favor na ginawa ng Diyos kay Mephibosheth sa pamamagitan ng kaibigan ng kanyang amang si David. And that is called continuous wealth. And number 4, he was given a home in the palace. Dati, wala siyang bahay. Maaaring kung saan-saan lang siya nakatira. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa kabutihan ng Diyos, nagkaroon siya ng bahay. Hindi yung bahay sa malayo, hindi bahay ordinary, hindi ordinaryong bahay, kundi sa palasyo mismo. He was given a home in the palace through David. Yan po, dahil hindi na siya pinali sa palasyo ni David, dahil kailangan kasama siya araw-araw tuwing oras ng pagkain. Yan po, so anong tawag dyan? Royal privilege. Pero mo, para ka ring anak ng hari. Dahil si Mephibosheth po ay itinuring na anak ni David. Grabe, ano po? So, naalala ko ito, mga kapatid. Si Mephibosheth lang ba ang merong ganitong pribilehiyo? Yung po royal privilege? Alam mo, kapatid, sino mga mananampalataya rito? Sino ang anak ng Diyos? Okay. Alam mo ba, bilang anak ng Diyos, alam mo ba, magmula nung tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon mo, tagapagligtas, ikaw ay naging anak ng Diyos. At alam mo ba, bilang anak ng Diyos, si Jesus po ay may inihandang tahanan sa iyo doon sa langit. Alam mo ba yon? At ang tahanang ito, hindi po yari sa kahoy, hindi po yari sa metal o aluminyo or whatever. Ang tahanang ito ay hindi ordinaryong tahanan, kundi mansyon, ang tawag ng Biblia. Ibig sabihin, malaking bahay. At anong materyales ang ginamit sa mansyon na nakalaan para sa iyo? Ang sabi po ng Biblia, a house made of gold. Grabe, no? So, isn't that a royal privilege for you and I? Amen? Grabe, no po? So, alam mo, mga kapatid, alam nyo, grabe ang Diyos. Kung ikaw ay nakatira sa hindi gaanong magandang bahay, alam mo, ang Diyos, huwag kang matakot, huwag kang magsawa. Patuloy ka lang tumawag, patuloy ka lang magtiwala sa Panginoon. Pagdating natin sa tahanan niya, ibang klase na yung bahay natin. Kung ikaw ngayon, sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Kung ikaw ngayon ay nakatira sa magandang bahay, sa malaking bahay, may aircon pa, centralized aircon, pero alam mo, mas maganda. Di hamak na mas maganda. Wala sa kalingkingan ang itsura ng bahay mo ngayon doon sa palasyo natin, doon sa mansyon natin sa langit. Amen? Yan po ang totoo, mga kapatid ko. Basahin ninyo. Sa Book of Revelations po yan mababasa. So, mga kapatid, salamat sa Panginoon. Dahil napakabuti niya sa atin. Ang tanong dito bakit po naging matagumpay si David? Why was David successful? Alam niyo, mga kapatid, naging successful si David, naging matagumpay si David dahil sa kabutihan niya ay sa mga kabutihang ginagawa niya. Anong tawag kay David? A man after God's own heart. Pero mo yun, a man after God's own heart. Si David. Saan nakasulat yan? Chapter 13, verse 22 ng Book of Acts. Yan po. So, pero mo yun, kapag yung puso ng Diyos na kay David, at ang pusong yan, mga kapatid, ang siyang nagbibigay kay David para maging matagumpay siya. Para yung lahat ng katangian ng Diyos ay mapa sa kanya. Yun po. Pero, maaring tanungin niyo ako, kung ang lahat ng katanungan ni David ay ng Panginoon ay nasa kanya, di ibig niyo sabihin, Pastor, mamamatay tao ang Diyos. Dahil ilan ang pinatay ni David? 10,000 ang sabi.
Ayan po, kaya nga nagselos si Saul eh. Dahil yung mga babae sumalubong sa kanila, nagsasayaw ng tambourine at umaawit. Umaawit yung mga, mabuhay si Saul na pumatay ng 1,000 mga kaaway. Mabuhay si David na pumatay ng 10,000 kaaway. Kaya nainggit o nagselos si Saul kay David. So, ang ibig sabihin ba, Pastor, ang Diyos oo. Pumapatay. Sino pumatay sa 120,000 na katao? Tapos, ang kalaban ng 120,000, yung mga kawal ni Gideon. Ilan yung kawal ni Gideon? 300. Ilan yung napatay? 120,000 tao. Paano pinatay? Di nanood lang sila, nanalangin lang sila, nanood, at yung mga 120,000 nagpatayan. Sila binulag ng Diyos, sila nagsaksakan, nagpatayan. Yun po. So, grabe. So, di ibig sabihin, ang Diyos pumapatay. At totoo pong pumapatay ang Diyos. Maraming pinatay ang Diyos. Sino yung mga pinapatay niya? Yung mga ayaw sumunod sa Kanya. Yung mga, okay, baka sabihin ninyo, di wala rin palang na pagkakaiba si God natin sa kay Muhammad. Hindi. Mali. Si Muhammad, inuutusan ang kanyang mga mananampalataya na patayin yung hindi nila kapananampalataya. Pero ang Diyos, kaya pinapatay, actually, hindi mismo kamay ng Diyos ang pumatay, kundi pinahintulutan ng Diyos dahil papatayin ng mga tao yung lingkod ng Diyos. At iningatan lang ng Diyos yung mga lingkod niya. Lingkod niya yung 300 na tao ni Gideon. Hindi lamang po yan. Even David, yung pong mga tao ng Israel, yung bayan ng Israel, iningatan ng Diyos. Ang Diyos ang lumaban sa digmaan upang maging mananagumpay ang bayan niya. Okay. Sino ang may kabisado sa bansang Israel sa panahon natin ngayon? Ano ang naging huling kalaban ng Israel? Di ba? Katatapos lang ng giyera ng Israel. Kung papansinin po ninyo, lahat ng mga bansa na nakapaligid sa Israel, mga Muslim. Mga Muslim. At si Israel ay pinagtutulungan ng Palestine, ng Syria, ng Iraq, ng Iran, ng lahat ng mga Muslim countries. Pero napakaliit na bansa ng Israel. Mas malaki pa ang Pilipinas, pati na populasyon. Pero ang Israel, meron sariling barko, may sariling gawaan ng eroplano, meron sariling gawaan ng mga armas, at napaka-moderno ng kanilang panlaban, anong tawag doon? Panlaban de guerra. Yan po. So, masdan ninyo. Bakit laging nagtatagumpay ang Israel? Sa palagay nyo. Bakit? Sapagkat ang Israel ay bayan ng Diyos. Itong pangako ng Panginoon ang sino mang magpala sa iyo ay aking pagpapalain, at ang sino mang sumumpa sa iyo ay aking susumpain. Kaya po, kita nyo, ang Amerika, sa dollar bills nila, ano nakalagay? In God we trust. Bakit? Dahil naniniwala sila sa Diyos ng Israel. Gayon din tayo. Dati, yung peso natin, meron nakalagay na in God we trust. Ayun po, bakit? Naniniwala tayo sa Diyos ng Israel. Bakit? Saan ba nanggaling ang Kristyanismo? Hindi ba't sa Israel? Yun po, mga kapatid. So, mga kapatid, kaibigan, minamahal, nawa makita po natin ang kahalagahan ng pagbabasa ng Biblia. Ang kahalagahan ng pagbabasa ng history rin natin. Amen? Hello? Huwag puro Facebook ang binabasa mo. Huwag kang mahirati sa pagbabasa ng mga reels, sa pakikinig ng mga reels, dahil karamihan sa mga reels, mali.
at fake. Hindi totoo. Ang basahin mo, sino may Biblia sa inyo? Bible. Okay? Sino yung walang Biblia? Wala kayong Biblia, sister? Wala? Kayo? Kayo, mga iyo, wala kayong Biblia? Huy! May Biblia kayo, wala? Wala? Okay. Nag-aaral pa kayo, mga kapatid? Nag-aaral pa kayo? Tingnan ko nga, may dila ba kayo? Nag-aaral kayo? Okay. May baon kayo, tama? Tama. Ipunin nyo baon nyo, bili kayong Biblia. No? Alam niyo mga kapatid, ang hirap kasi. Kapag laging binibigay ng mga leaders, hindi naman binabasa eh. Why? Because there is no sense of ownership. No sense of ownership. Dahil wala silang investment. Kaya mas mabuti kayo bumili ng mga Biblia ninyo. Yun po, dati namimigay tayo eh. Pero nakita ko, hindi naman binabasa. Okay, sino may Biblia na hindi binabasa? Siyempre, wala namang aamin. Kung hindi po ninyo binabasa, mga kapatid, pwede po ba humingi ng favor sa inyo? Pwede akong humingi ng favor? Kung hindi po ninyo binabasa o di kaya may sobra kayong Bible, i-donate na lang ninyo sa church para maibahagi natin sa mga kapatid na talagang gustong matutong magbasa o matuto ng Biblia na salita ng Diyos. Bibigay na lang natin sa kanila. Sino doble Bible sa inyo? Sino ba yun? Si Brian ba yan? Dalawa Bible mo, Brian? O bigay mo sa church. Huwag doon na. Tao mo ba yan? Huwag sa kanila. Hayaan mong ako muna makipag-usap sa kanila bago ko ibigay. Okay. Why was David successful? Dahil po sa puso ni David. Dahil po sa training ni David. At hanggang sa siya po ay tinawag na a man after God's own heart. Now, ano ba talaga ang dahilan kung bakit si David po ay naging matagumpay, naging successful? Una, he was a gracious man. Ano yung gracious man? Ano po? Ano yung gracious man? Siya po ay mapagbigay na tao. Maluwag siyang magbigay. Hindi siya tiyane, hindi siya kuripot. Yan po. Pastor, yan na sinabi mo. Bakit kanina nung may nanghihingi, hindi mo binigyan? Meron ba nanghihingi dyan kanina? Bakit di mo binigyan? Wala naman akong dalang pitaka eh. Alangan naman bigay ko sa kanya yung tithes ko. Sa Diyos ko ibibigay yun. Kaya sabi ko nga sa kanya, bumalik na lang siya eh. Ayun po, so mga kapatid, kung babalik siya, bibigyan ko siya. Pero alam niyo, okay, tingnan niyo ha. Ipagpamanin po ninyo. Tinanong ko siya, yung babae diyan kanina, bakit po kayo nagpunta rito? Kailangan ko po ng tulong, pampagamot. Okay, humingi ka na ba ano ka ba? Christian ka ba? Hindi po, Katoliko po ako. So, sinubukan mo na bang humingi sa pari ninyo? Hindi pa daw. Subukan mo munang humingi. Baka sakaling bigyan ka. Ayun po, so, at kung bigyan ka, balik ka rito, tsaka kita bibigyan. Alam niyo mga kapatid, don't get me wrong. Gusto kong tumulong, pero sangkatutak na tao na natulungan kong nagpupunta rito at nagpupunta lang dito, sinasamantala ka lang. Yung pang ginagawa nilang, pagka-pastor, madaling utuin yan. Pagka-pastor, maluwag yan. Bakit kaya, okay, kayo tatanungin, sino galing sa Katoliko, sa pagiging Katoliko? Okay. Sinubukan nyo na bang manghingi ng pera o umutang ng pera sa pare? Bakit? Bakit? Nakakaya. Pero sa pastor, di kayo nahihiya. Ha? Di ba? Anong tawag doon?
Parang masyadong bias, ano? Nahiya ka? Bakit? Bakit nahiya ka? Sa totoo lang, mas maraming pera yon. Ay po mga kapatid, so, bakit? Kilala ko si Bong Guerrero eh. Kilala niyo si Bong Guerrero? Ha? Yung naging Paris priest dyan dati? Ewan ko, matanda na yata ngayon yun. Barkada ko yun eh. Barkada ko sa inuman yun. Totoo po. Dahil ang mga barkada ko nung araw, mga, ano yun? Yung Knights of Columbus. Yan. Mga barkada ko sa Knights of Columbus. At hindi ako Knights of Columbus, Lions Club ako. Lions officer ako nung araw. Sila yung barkada ko at lagi nilang kasama yung mga pare. Yun po. Kaya yung mga pare, kaibigan ko lahat. Yun po, hanggang sa naging pastor ako, ayun, nagtutuksuhan nga kami. Oh, pastor, dati nasa beer house lang tayo nagkikita. Ngayon, nagkakasalubong tayo. Kulang na lang mag-abito ka. Ikaw din, pare eh. Ikaw din pare. Hindi ko na ba tawag na father yun eh. Pare, tawag ko sa kanila eh. Oh, bakit di mo ako ginagalang? Ba't kita gagalangin? Di tawagin mo rin ako father. Ang sabi ng Biblia, wala kang ibang tatawagin father, kundi ang ama lamang na nasa langit. Hello? Bakit kita tatawagin father? Ayun po. So, why was David successful? Because David was so gracious, mapagbigay, marunong magbigay. Saan sinasabihan? Proverbs 11, 24-25. Ano sabi? Ang taong mapagbigay, lalong yumayaman. Ngunit naghihirap ang mga tikom na kamay. Hello? Sino mga boksingero rito? Kapatid, kapag ang kamay mo laging nakatikom, lalo na, sino gusto pagpalain? Alam niyo ba, saan nagtatanim ang mga magsasaka? Di ba sa matabang lupa? So, saan o ano ang matabang lupa when it comes to church? O edi church, walang iba kundi church ang matabang lupa. Kung gusto mong pagpalain, kapatid, matuto ka magbigay. Huwag kang boksingero. Yan po. Dahil kung boksingero, dapat iharap ka kay Pacman. Yan. So ano pa? Ang sabi po rito, ang taong matulungin ay luluwag ang pamumuhay. Hindi po ako may sabi. Ang Bible po may sabi. So mga kapatid, grabe. Ang taong mapagbigay, lalong yumayaman. Kung gusto mong umunlad buhay mo, matuto kang magbigay, lalo na ng iyong ikapu. Bakit po ako mag-iikapu? Di ba? Ang ikapu, hindi itinuro sa atin nung araw sa pinanggalingan natin. At ang ibang church, hindi rin itinuturo masyadong pag-iikapu. Pero sa atin po, mga kapatid, dahil gusto ko kayo mapagpala, ang sabi po sa Malakias 3:8 hanggang 10, sa 10 po, subukin ninyo mag-iikapu. Yan po sabi, subukin ninyo ako, sabi ng Panginoon, kung di ko buksan ang dungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Subukan ninyo ako, sabi ng Diyos. Kaso, ayaw mo subukan, para maranasan mo. Ako po nung araw, mga kapatid, bankrupt ako. Hindi ko nga, biyaya na lang ng Diyos na napagtapos ko ng pag-aaral, yung mga anak ko. At salamat sa Panginoon sapagkat yung mga anak ko, ay naturuan ko mag-tithes. Naturuan ko kahit wala silang pera, pinagkukunan po yung baon nila ang baon nila noong araw, high school, elementary 100, high school 100, college 100, doctorate 100. Hindi na po tumaas, pero still napakabuti po ng Panginoon. Number 2, he was a man of his word. Kapatid, kailangan maging tapat ka sa salita mo. Hindi yung ngayon, oo, mamaya, hindi. Hindi yung ngayon, oo ka, mamaya. Nag-away lang kayo mag-asawa. Hindi po ako makaka-attend. Sira ulo itong asawa ko eh.
Sinabi ko sa kanya, magluto ng itlog. Sabi ko sa kanya, sunny side up. Aba, ginawang scramble. Kaya nag-away kami. Yung mga simpleng bagay, pinalalaki. Tapos pagka nagtalo, nag-away, pati Diyos idadamay. Familiar kayo sa ganon? O di kaya sinigang, gusto ng babae, nung lalaki, sweetheart, pagka magsisigang ka, huwag mong lalagyan ng kamatis, ha? Nakalimutan ni babae nilagyan ng kamatis, nag-away na. Grabe, binato ni lalaki yung yung lutuan na may puno ng sinigang. Ayoko niyan, blag! Ano ginawa ni babae? O hindi na siya pinagluto. Kumain ka mag-isa mo. Lumabas ka. Kumain ka mag-isa mo. Ako kakain. Ayun po, sa mga kapatid, mga simpleng bagay pinalalaki. Ayan. Tapos idadamay ang Diyos. O di kaya, inutusan yung anak. Hindi nasunod ng bata na maayos yung utos ng tatay. Nagalit sa anak. Nung nagalit, araw ng linggo, tinanong ko, Brad, bakit wala ka? Pinagalit po ako ng anak ko. Inutusan ko, mali po yung binili. Bakit nga? Bakit di ka umattend? Yun lang, hindi ka na umattend. Naggalit po ako Nakakayang humarap sa... Nahihiya kang humarap sa Diyos, pero hindi ka nahihiyang murahin, magalit, sigawan yung anak mo. Pero nahihiya kang sa Diyos. Hindi ko makuha logic mo. No? So mga kapatid, nagtataka ako, ito pa isa. Mga senior, sa susunod na linggo daw, bibigay na yung ayuda. Nisko, sana unahin nyo ang Diyos bago ayuda. Biro lang. Wala pang ayuda. Mga kapatid, iyan ang hirap sa maraming tao. Mas inuuna ang kaperahan kaysa sa Diyos na nagbibigay ng pera. Amen? Grabe, ewan ko. Ang mga tao ngayon, iba utak ng mga tao. So here, because David was successful because he was a man of his word. Ginagawa niya kung ano yung sinasabi niya. He walks his talk. Yan po yun, mga kapatid. So, saan nakasulat ito? Sabi po sa Proverbs 11:3, ang pamumuhay ng may katapatan ang gagabay sa taong matuwid. Ngunit, ang taong mandaraya ay mapapahamak dahil hindi tama ang kanyang pamumuhay. Yan po, so mga kapatid, grabe. So, maging tapat tayo sa ating sinasabi. Kapag sinabi mong pupunta ka, pumunta ka. Hello? Meron pa nga nagsabi, mamatay man po ako. Kahit bumabagyo, pupunta ako. Aba, umambun lang ng konti, pastor. Maambunan ako, sisipunin ako. Akala ko ba kahit bumagyo, bumaha, pupunta ka. Yan po, so mga kapatid, ang pamumuhay ng may katapatan ang gagabay sa taong matuwid. So, wala pong ibang gagabay sa atin kundi ang pagiging tapat natin. Ito pa po, Kawikaan 27. Ang sabi, ang taong matuwid ay walang kapintasan. Mapalad ang mga anak niya kung siya ang kanilang tinutularan. Hello? Ang linaw po siya. Ang taong righteous, ang taong matuwid, ay walang kapintasan. Ibig sabihin, may integridad siya sa kanyang buhay. At ang mga anak ng taong ito, kung ang mga anak na ito ay tutularan ang kanilang ama, sila rin po ay pagpapalain. Yan po ang sinasabi ng Biblia. So, again, why was David successful? Because David was a gracious man. Because David was a man of his word. And because David was a man who builds others up. Anong ibig sabihin nung
Siya po'y lalaki ng Diyos na itinataas ang iba. Ibig sabihin, tinuturuan ng iba upang mapaayos, upang lumago, upang gumanda ang buhay, upang maging mananagumpay din naman. Amen? So, mga kapatid, tingnan niyo po ito. Si David nagtuturo. Hindi takot magturo, hindi takot manaway, hindi takot magsalita ng katotohanan. Bakit? Dahil gusto niyang tulungan ang maraming tao sa katotohanan. Dahil katotohanan lamang, mga kapatid, ang siyang magpapalaya sa bawat isa sa atin. Ano ito talatang ginamit ko rito? Ang talatang ginamit ko po rito ay ito. Go and make disciples of all nations. Bakit yan ang ginamit mo, pastor? Humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bakit gagawing alagad? Alam niyo mga kapatid, hanggat tayo po ay hindi nagiging alagad ng ating Panginoon, hindi ka magiging mananagumpay. Paano yon? Hanggat ikaw kapatid, alam mo lamang yung salita ng Diyos, pero hindi mo ginagawa, hindi ka mananagumpay. Magtatagumpay ka lamang kapag ang salita ng Diyos ay isinasa pamuhay mo. Magtatagumpay ka lamang kapag ang salita ng Diyos ay ginagawa mo. Magtatagumpay ka lamang kapag ikaw ay naging alagad ng Diyos. Hindi maaaring maging attender ka lang. Hindi po sinabi diyan, go and make a tender of all nations. Ang sabi diyan, humayo ka at gawin mong alagad ang lahat ng mga bansa. Paano yung alagad? Ang alagad ay sumusunod sa Diyos. Ang alagad ay nagpapaalipin sa Diyos. Ang alagad ay nagpapasakop sa Diyos. Ang alagad ay ginagawa yung mga bagay na nais ng kanyang amo. Tingnan pa po natin sa Mark chapter 16, verse 15. Ano sabi? Go into all the world and preach the gospel to all creation. At sabi po dyan, humayo daw po tayo. Go! Humayo ka sa lahat ng mga bansa at ipangaral mo ang salita ng Diyos sa lahat ng mga nilikha niya. Bakit? Dahil nais ng Diyos, kapatid, ikaw ay magamit niya sa pangangaral na kanyang salita. Ito ba'y para sa pastor? Hindi po. Ito ba'y para sa leader? Hindi lamang po. Ito pong talatang ito ay sinasabi ng Diyos para sa lahat ng mga mananampalataya. Ito pong talatang ito ay sinasabi ng Diyos para sa lahat ng mga tinatawag niyang anak ng Diyos. Pastor, ang hirap naman pala maging anak ng Diyos. Bakit? Sino gustong maging mananagumpay dito? Sino gustong mabago buhay? Gusto mo mabago buhay mo, ayaw mo mahirapan? Gusto mo maging matatagumpay, ayaw mong maghirap? Hello? Gusto mo yumaman? Siguro, sige. Gumraduate ka muna ha. Gusto mo yumaman? Mag-aral ka muna mabuti. Mag-apply ka sa DPWH. Mag-contractor ka doon o di kaya maging engineer ka. I'm sorry, I don't mean any offense to engineers. Marami pong matitinong engineers. Ang isa rito, marami tayong engineer dito sa church. Mga arkitekto pa. Ay po, so mga kapatid, hindi madaling umasenso. Hindi madaling maging mananagumpay. Hindi madaling umangat sa buhay. Meron at meron tayong pagdadaanan. Amen? So here, ang sabi po ng Diyos, humayo kayo sa lahat ng mga bansa at ipangaral ninyo ang kanyang salita sa lahat ng mga tao. Yan po yan mga kapatid. So, kaya po, nilagay ko rito, David was successful dahil itinataas niya, nagbibuild siya, itinataas niya ang maraming tao. Tataas lang tayo mga kapatid. Mag-grow lang tayo. Madidevelop lang tayo.
gaganda lang buhay natin, aangat lang tayo kapag ang Diyos ay sumasa atin. Amen? Hindi ka tataas, aangat sa buhay hanggat ang Diyos ay wala sa iyo. Pwede. Kapag ka masipag ka. Pero madalas po, ang sipag, ang yamang tinaglay ng kasipagan, madali ring mawala kung walang Diyos na gagabay sa iyo. Yan po. So, bakit mo nasabi yan? Danas na danas ko na yan eh. Nung araw pa. Milyonary, nung araw pa. Kaso wala akong Diyos. Kaya, yun po. So, lagi akong bagsak, lagi akong lagapak, lagi akong bankrupt. Ayun po. So, mga kapatid, salamat sa Panginoon, nakakilala ako. At unti-unti, ibinabalik niya. So, go into all the world and preach the gospel to all creation. Yan po, mga kapatid. So, ikaw, gusto mo bang magkaroon ng isang matagumpay na buhay tulad ni David? So, ang gawin mo ganito. Kung gusto mo maging mananagumpay tulad ni David, ayan po, nakasulat dyan sa monitor. Be a gracious man like David. Matuto ka magbigay. Maging gracious ka. Maging, sa English, Tagalog yung gracious? Mapagbigay. Maging maluwag ka sa pagbibigay, lalo na sa Panginoon. At makikita mo ang magiging kapalit niyan. Ano pa? Be a man of your word like David. Hello? Kapag sinabi mong a-attend ka. Marami rito, leader na nga eh. Opo, pastor, attend ako ng Downwards bukas. Aba, wala. Grabe. Kasasabi lang kagabi. Isang tulog lang ang pagitan. Bakit hindi ka naka-attend? Napuyat po ako. Bakit ka napuyat? Hindi na wala na may dahilan. Ayun po, mga kapatid. And for us to have a successful life, be a man who builds others up. Magkaroon po tayo ng puso na tumutulong sa iba upang umasenso, umangat, gumaling, matuto ang ibang tao sa buhay mo. Amen? Yan po ang nararapat. Bakit? Dahil alam nyo ba, mga kapatid, alam mo ba, kapag nagagawa mong umangat yung mga tao, alam mo ba kapag natutulungan mong umasenso yung tao, ito po ang mangyayari sa iyo. When you make people around you successful, more that you will also be successful. Mas lalong higit sa lahat, magiging matagumpay ka. Yan po yun. Habang nag-aangat ka ng mga tao, habang nagtuturo ka sa mga tao, habang ginaguide mo yung mga tao, habang itinataas mo sila, inaalalayan mo silang mabagong buhay, gumanda ang buhay, mas lalong gaganda at mababago ang buhay nung nagtuturo sa kanila. Amen? Yun po totoo. So mga kapatid, salamat sa Panginoon sapagkat ikaw at ako ay patuloy na ginagamit ng Diyos. Ikaw at ako ay patuloy na nakaririnig ng salita ng Diyos. Wala naman pong ibang mahalaga, mga kapatid, kundi ikaw at ako. Walang ibang nais ang Diyos sa iyo, kundi ikaw, kapatid, ay maging mananagumpay. Walang ibang nais ang Diyos sa iyo, kundi ikaw, kapatid, maranasan mo yung mga pangakong pagpapala ng ating Panginoon. Yun po. So, itong taon na ito, alam mo ba, walang ninais ang Diyos sa iyo, kundi yung mga bagay na hindi mo nakamit nung nakaraang taon, mangyari na sa buhay mo. Dahil mahal ka ng Diyos eh. Ang problema, kapatid, huwag po kayong magagalit. Ang problema palagi, laging sekundaryo sa buhay natin ang Diyos. Secondary ang Diyos sa buhay natin. Ang nauuna lagi sa atin yung mga bagay na akala natin mahalaga, but the truth is, apart from God, we can do nothing. Yan po. Kapag tayo po ay hiwalay sa Diyos, wala tayong magagawa. Apart from Him, we can do nothing. Sapagkat sa pamamagitan lamang ng Diyos, ikaw at ako ay magkakaroon ng pagtatagumpay. Amen? Ngayon, mga kapatid, ganito.
Maari po bang maggrupo-grupo tayo? Kunyari, itong grupo na ito. Kung gusto samahan ng isa sa inyong leader, samahan ng leader ng church, yung grupo na walang leader. Sige nga po, maggrupo-grupo tayo. Tayo po tayo. Manalangin tayo. Sabihin natin yung problema natin. Alisin na natin sa labi natin yung kung sana, yung pong yung pong mga, alisin natin, no ifs, no buts. Sige po, maggrupo-grupo kayo. Sige, maggrupo-grupo kayo. Mga leader, tingnan po ninyo yung mga kapatid na baba ka. Mag-pray ka doon. Tingnan mo yung ano. Sige po. Manalangin tayo. Lahat kayo, lahat tayo mga kapatid, may pangangailangan sa Panginoon. Gusto mong maging mananagumpay, maging gracious tayo sa panalangin. Gusto mong maging mananagumpay, gawin natin yung ginagawa ni David. He is a man of word. Minsan nagkukulang tayo Yung oo, nagiging laging hindi. So yung hindi natin nilalakaran, yung mga sinasabi natin. Wala akong ibang hangad, kapatid, kaibigan, minamahal, kundi ikaw ay maging mananagumpay. At ang pagtatagumpay mo, kapatid, kapag ikaw ay nakatulong sa tao na ang buhay nila, ang kabuhayan nila ay maiangat, mabagong kanilang buhay, mas mababago at babaguhin ng Diyos ang iyong buhay. Sabihin po ninyo yung mga nais mong ipanalangin. Huwag kayong mahiya na ilaksan yung panalangin mo. Huwag kayong mahiya na sabihin kung anong nais niyong ipanalangin. Maging ito man, kapatid, ay kagalingan sa sakit at karamdaman, kalusugan ng iyong pangangatawan. Maging ito man, kapatid, ay pagbabago ng iyong pag-uugali, mawala yung katamaran, mawala yung pagmumura, mawala yung mga bisyo, mga pangit na bagay sa ating mga buhay. Huwag kang mahiyang sabihin upang may panalangin ka. Sige po, manalangin ka. Panginoon, marami po salamat. Lord, ikaw ang nakakakita ng puso ng bawat isa sa amin. Sa oras na ito, Panginoon, humingi kami ng tawad sa mga kasalanang aming nagagawa, sa aming mga pagkukulang sa iyo. Patawad, O Diyos, patawad. Narito, Panginoon, hinihiling ko sa iyo. Sino man sa amin dito na nagtataglay ng anumang uri ng sakit at karamdaman, Panginoon, pagalingin mo kami, O Diyos. Anuman sakit, I declare healing upon healing be upon every one of us. Gayon din po, Panginoon, ang aming mga pinagdaraanan, O Diyos, ang aming pamilya, ang aking mga anak, ang aking mga magulang, ang aking mga kapatid, ang hindi pagkakasundo-sundo, hindi pagkakaunawaan sa loob ng pamilya, Panginoon, ay aking pong tinatalian. And I release blessing inside the family. I release respect to be within the family. I release respect and honor to the parents inside the family. At sino man sa amin, Panginoon, na nangangailangan ng karunungan sa aming pag-aaral, humingi ka sa Diyos ng karunungan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng masagana at hindi nanunumbat. I declare intelligence, understanding be upon every one of us, not only to the students, but rather to every one of us who needs knowledge, understanding, and wisdom in the mighty name of Jesus.
Panginoon, sino man sa amin dito na nangangailangan ng time management sapagkat hindi namin alam kung anong aming uunahin. Hindi namin alam kung paano namin isisingit ang ministry dahil puro na lang kami trabaho. Sa pangalan ni Jesus, I declare knowledge about time management and I declare discipline be upon every one of us to follow, to obey what the Lord wants of you in Jesus' mighty name. Panginoon, marami po salamat sapagkat ikaw ang Diyos na patuloy nahihipo sa bawat isa sa amin. Panginoon, kami o Diyos na madaling magdamdam. Kami o Diyos na kapag kami kinokorek, madali kaming masaktan, madali kaming magdamdam. Kami o Diyos na may kataasan sa aming mga pride, sa aming mga ego. Alisin mo, Panginoon ko, ang anumang kataasang ito, but rather, O God, ilagay mo sa aming mga puso ang pagpapakumbaba, ang pagpapakababa, ang pagsunod, sapagkat sa pamamagitan lamang ng pagpapakababa, dito, Panginoon, magkakaroon kami ng pagkakataong itaas mo, iangat mo, pagpalain mo. Panginoon, marami po salamat sapagkat ikaw ang Diyos na puno ng awat habag sa amin. Marami po salamat, Panginoon. Ngayon pa lamang, O Diyos, ay inaangkin na po namin ang kasagutan mo sa bawat panalangin na amin pong itinas sa iyo. Mga panalangin amin pong idinalangin sa iyo at itinaas sa iyo. Panginoon, salamat. Ngayon pa lamang, O Diyos, ay inaangkin na po namin na ito'y nangyari na ito'y naganap na ito'y tinanggap na namin. Kaya, Panginoon ko, pinupuri ka namin, niluluwalhati namin ang iyong banal at dakilang pangalan. Dalangin ko rin, Panginoon, na sa amin pong pag-alis, paglabas sa lugar na ito, taglayin ang bawat isa ang kagalakan sa aming mga puso, sapagkat ikaw ang Diyos na lagi ay kasama namin sa tuwid-tuwina. Taglayin namin palagi, Panginoon ko, sa araw-araw ang pagpapala mo, ang iyong makapangyarihang kamay upang ang pagpapala mo, O Diyos, ay patuloy na maranasan ng iyong mga anak na narito. Kaya, Panginoon ko, patuloy po ninyong igawad ang iyong makapangyarihan sa bawat isa sa amin. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon at ingatan tayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at mabag sa atin. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at bigyan tayo ng kapayapaan. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng kapurihan, sa lahat ng karangalan, sa lahat ng kadakilaan. Ito pong aming panalangin. In Christ Jesus we pray. Amen, amen, and amen. Amen. God bless you all. God bless you all. Come on, church! Sino dito ang napagpala? Sino dito ang nais pang magpuri sa ating Panginoon? Amen! Sino ang may boses? Amen! Amen! So, tapusin natin ang gawain sa papurit pagsamba, no? So, sino dito naniniwala na ang Diyos na sinasamba natin ay walang kapantay? Amen! Na walang hihigit? Walang katulad? Amen! Amen! Come on, sabay-sabay tayo! Come on, church! Sa oras na kagitan at walang nakikitang kinabukasan, tanging sa'yo lamang, Panginoon. Tanging sa'yo lamang. Asa't magtitiwala, sa'yo iaalay ang aming buhay. Pagkat
makikitang kinabukasan. Tanging sa'yo lamang. Aasa at magtitiwala, Panginoon. Asa, magtitiwala. Come on, church, sabay-sabay tayo. Iaalay ang aming buhay, pagkat sa'yo tunay na wala. Come on! Sa'yo iaalay ang aming buhay, pagkat sa'yo tunay na wala. Sa'yo iaalay, Panginoon. Iaalay ang aming buhay, pagkat sa'yo tunay. Come on, church! Boses lang! Iparinig natin sa ating Panginoon. Alay ang aming buhay, pagkat sa'yo tunay na wala. Come on, church! Boses lang, sa'yo iaalay ang aming buhay, Panginoon. Ang aming buhay, pagkat sa'yo tunay. Minsan pa, pinakalas, sa'yo iaalay. Aalay ang aming buhay, pagkat sa'yo